Bago dumating ang Great Flood noong panahon ni Noe, kasamang namumuhay ng mga tao ang ilang mga higante ayon sa Biblia, at ang kanilang mga yapak ay nagiiwan ng takot. Tinawag sila ng Biblia na Nephilim, at ayon sa kasulatan, isa sila sa dahilan kung bakit kailangang mangyari ang Great Flood. Ano ang nangyari? Saan sila galing? At bakit kailangan silang puksain? Kung may namumuhay na Nephilim sa panahon ngayon, ay ano ang magiging buhay ng mga tao? Bago dumating ang baha sa panahon ni Noe, ang mundo ay hindi patulad ng alam natin ngayon. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, may mga nilalang na hindi ganap na tao, mga higante na gumagala sa lupa, at ang kanilang mga yapak ay nagiiwan ng takot. Tinawag sila ng Biblia sa isang pangalan na Nephilim. Ayon sa aklat ni Enoch, may mga anghel na tinawag na watchers, mga bantay sa langit na itinalagang magmasid sa sangkatauhan. Ngunit dumating ang araw na sila ay sumuway. Nakita nila ang kagandahan ng mga babae sa lupa, at sa halip na manatili sa langit, sila ay bumaba. Nakipag-ugnayan sila sa mga babae, at mula sa ugnayang iyon, isinilang ang mga higante, malalaki, malalakas, at walang katulad. Ang mga higante ay hindi mapayapa. Kinain nila ang mga ani ng tao, pagkatapos ang mga hayop, at nang maubos ang lahat, sila ay bumaling sa tao mismo. Ang daigdig ay napuno ng takot, ang mga lungsod ay bumagsak, ang dugo ay umagos sa lupa. Ayon sa mga unang teksto, ang lupa ay tila sumisigaw sa langit para sa hustisya. Hindi lamang lakas ang dala ng mga watchers. Tinuruan nila ang tao ng paggawa ng sandata, digmaan, mahika, at mga lihim na hindi pa handa ang sangkatauhan. Ang kaalamang ito ay nagdulot ng kapangyarihan, ngunit kapalit ay kaguluhan. Ang kaayusan ng mundo ay unti-unting gumuho. Nakita ng Diyos ang nangyari sa lupa. Hindi lamang kasamaan ng tao ang problema, kundi ang pagkasira ng likas na kaayusan. Ang dugo ay hindi nadalisay, ang nilikha ay hindi naayon sa layunin. Kaya isang hatol ang ibinigay, hindi bulong, hindi babala, kundi isang wakas. Dumating ang ulan, hindi sandali, hindi banayad. Ang tubig ay umakyat mula sa lupa at bumagsak mula sa langit. Tinangay nito ang mga higante, mga lungsod, at isang mundong punong-puno ng kasalanan. Ang baha ay naging hangganan sa pagitan ng dalawang panahon ng kasaysayan. Isang pamilya lamang ang naligtas, si Noe at ang kanyang sambaya. Sila ay inilarawan bilang dalisay sa kanilang mga salinlahi. At nang humupa ang tubig, ang mundo ay tila bago, ngunit hindi ganap na nakalimot. Hanggang ngayon, iba't ibang kultura ang may kwento sa mga higante. Iba ang pangalan, iba ang anyo, ngunit iisa ang alaala. At kung ang mga higante ay kathang isip lamang, bakit nananatili ang kanilang anino sa kasaysayan? Marahil, ang tunay na tanong ay ito: ano pa ang mga lihim na matagal nang tinago sa ating nakaraan? Kung nais mong marinig ang mga kwentong hindi itinuturo sa paaralan, ay mag-subscribe ka na sa Forbidden Files PH para updated ka sa mga upload natin kagaya nito.